Samantala, 40 bilyong pisong kompromisong halaga sa panukalang sin tax bill tagumpay ng sabayanan ayon sa palasyo. Ang mga detalye hatid sa atin ni Rocky Ignacio live. Rocky? Nga ng Malacanang na isang tagumpay para sa mga Pilipino kung mabibigyan daan ng 40 billion compromise revenue na kikitain nga sa sin tax bill. Sinabi ito ng palasyo kaugnay pa rin sa controversial na usapin sa naturang panukala. 60 billion, the idea of a 60 billion is that you're able to address the healthcare coverage in this number of years. You lower it down to 40 billion, the healthcare would extend a little bit. The coverage will extend a little bit longer than necessary. It's certainly, if we're able to get an amount that is preferred by the administration, it is a victory for the Filipino people. Ipinahayag ito ni Presidential Spokesperson Edwin La Sierda dahil sa pag-upo ni Senator Franklin Drilon bilang pansamantalang chairman ng Committee on Ways and Means matapos magbitiw si Senator Ralph Recto. Git ni La Sierda, hindi naman sa pagiging kaalyado ng administrasyon ang usapin dito, kundi ang mabigyan daan ng pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan ng gobyerno sa pamamagitan ng Universal Healthcare Program. Mula kasi sa 60 billion pesos na inaasahang kita sa dagdag buwi sa sigarilyo at alak, pabor na ang palasyo sa 40 billion pesos, mataas pa rin ito sa version ni Recto na kita na 15 to 20 billion pesos. Well, ang amin lang po, ang gusto namin mangyari po, magkaroon tayo ng isang sin tax measure which will be an effective sin tax bill that will address revenue and health issues. Siyempre, bilang acting chairman ng Ways and Means, siya po ang magdidirect po niyan sa bill. Nag-usap po kahapon ang mga senador at saka ang mga cabinet officials. So, hopefully naman, bibilis naman yung proseso. Kinumpirma na rin ng Malacanang ang pagpapabot ng paumanhin ni Finance Secretary Cesar Purisima kay Senator Recto. Mismong si Pangulong Aquino ang nag-atas kay Purisima na makipag-usap sa mga senador upang linawin ang lahat alang-alang sa integridad ng Senado. Nauna nang nagbitiw si Recto bilang chairman ng Committee on Ways and Means dahil sa pagpapalutang umano nang nagkaroon ng paglabi mula sa mga kumpanya ng sigarilyo sa naturang panukala. I got a word from Secretary Purisima and this is his text to me. I, as lead cabinet for this issue, apologize to Senator Recto for the misquotes and other statements that may be misinterpreted as unproductive. Yan po ang sabi ni Secretary Purisima. Gate pa ng palasyo, hindi rin nagsimula sa mga opisyal ng gobyerno ang name-calling sa usapin ng sin tax. Ayon kay La Sierda, ang merito ng pangangailangan ng dagdag pondo mula sa sin tax, sumentro ang diskusyon ng pamahalaan sa publiko. Let me be clear, Secretary Purisima never resorted, or Kim Henares never resorted to name-calling. So, the name-calling did not start from government officials. So, we have averted, or we have tried to prevent, we have tried to raise the level of public discourse on sin tax purely on its merits and not on descending into name-calling. We have not done it. We did not do it. So, samantala, nauna nang tiniyak ni Presidential Spokesperson Edwin La Sierda na nananatiling maganda ang relasyon ng ehekutibo sa Senado. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.